Nako, lagot kayo ngayon. Senator Rodante Marcoleta, no? Malapit ng makalaya. At baka hindi natin alam, ha? Sa birthday niya, itong July 29, baka makalaya na, hindi natin alam, no? Sana. Ngayon, takot na takot sila kasi na si Senator Rodante Marcoleta makawala. Etong administrasyong ito, harap-harapan tayong talagang, kumbaga, gara pala na ang ginagawa sa atin na wala na kami pakialam sa inyo mga taong bayak. Basta kami, safe kami, pakukulong namin si Marcoleta. Kahit maliit na dahilan lang, ipapakulong namin yan. Huwag lang mapunta sa impeachment yan, nasa impeachment court yan, at huwag lang yung kalkalin yung flood control issue. Yan ang mga dahilan kung bakit talaga, alam mo, wag nyo nang alalahanin ng impeachment. Planchado na nila yan. Planchado na, no? Ang alalahanin natin, ang focus natin, flood control issue, ha? Kasi mas lalo silang nagtatago habang pinag-uusapan ng flood control issue. Hindi nyo na ba napansin yan? Wala, kahit sa isang mga vlogger sa kanila, ayaw nilang talakayin ng flood. O sige, sino rito sa mga vlogger tinalakay ang flood control issue? Wala! Hindi niya sila naniniwala sa flood control issue sa sa mga 18 Marines eh. Pero ito magugulat ka. Tahimik lahat sila, ha? Nang si Martin Romualdez, ha? Kinasuhan ni Boy ng ombudsman. Tahimik lahat sila. Bakit tahimik lahat sila? No? Bakit di kayo makapalag? Ano to? Para ba tong isang palabas lang ba to? Ano to? Kunwari lang ba to nakakasuhan si Martin hanggang sa kunwari nagtatalo sila, na magkaaway sila, nagpapanggap na magkaaway sa dalawang grupo. Ano to? Ginililibag nyo kami? Ha? Pero sige, eto mga darating na araw at linggo, pagbibigyan namin kayo na ipinagpapalagay namin sa aming sarili na ito ay talagang kakasuhan nyo si Martin. Pero, kapag after na, ilang linggo na, ha? Bigyan namin kayong 2 linggo lang, ha? Pag ito, hindi pa rin kinasuhan si Martin, isa lang ibig sabihin, nagpapanggap lang kayo na magkakaaway. Aabangan namin yan. Bakit kamo? Ha? Kasi wala nang wala nang kawala eh. Imagine si Marcoleta ang bilis ng kaso. Ikaan niya kasi inamin ni Marcoleta eh. O sige, ano pinagkaiba? Yung inamin o yung may ebidensya na? May saksi pa. May ano pa ni Saldico. Sinabi pa ni Saldico. Ha? Sige ya. O sino? Sino? Ginagawa nyo lang shield si Martin eh. Ginagawa nyo eh. Aabangan namin yan. Pagkalipas ng 2 linggo, i-declare namin. Scripted lahat ng ginagawa nyo. Totoo lang. Sige, bigyan namin 3 linggo na para mas maganda. Sige na. Para mas makatwiran. Pag ilang linggo, sa mga linggo na yan, ha, wala nagyaring progreso kay Martin. At hindi pa pakulong-kulong. Hindi masilbihan ng warrant. Isa lang ibig sabihin yan. Nagpapanggap lang kayo diyan magkakaaway. Ha? Ngayon, ano dapat ang maging focus natin ngayon? Hindi tayo po-focus kung saan. Ang focus natin ngayon pagtaas ng kuryente. Ano ba naman kayo sa kapag itong baha? 2 yan. Number 1, syempre, yung flood control issue. At yung kuryente. Hanggang ngayon, ha, ilang linggo na tayo nagtatalakay tungkol sa kuryente. Wala lamang na pumapansin sa mataas na kuryente. Hindi biro ang pagtaas ng kuryente ngayon. Huwag yung lokohin sa bayan ng Pilipino. Wag naman namin isipin. 1 linggo na lang. Pag mataas pa rin, 1 buwan na lang. Pag mataas pa rin ang kuryente, magkakasabwat kayo dyan sa kuryente na yan. Ayaw namin isipin ganun. Pero pag hindi nyo inaksyonan niya, magkakasabwat kayo dyan kung bakit tumataas yan. Hindi nakapagtaka eh. Eto nakapagtaka ha. Marami akong kakilala, hindi isa, ha? Mahigit 15. Ha? Kasi pag ako nasa church nag-uusap-usap lahat kami. Baka mahigit 15 niya, baka 20 niya. Dami! Halos lahat niya eh. Nag-uusap-usap kami. Yung dati niyang kuryente, ang electric pan niya, alam mo yung nabibili sa palengking electric pan? Yung yung hélice lang na wala namang makina. Ang tawag doon, kinakabit na, sinisipit lang sa mga sa mga gilid-gilid. Isa doon, 3 ganun niya. Tapos, may isa sang rep. Tapos, yung plancha niya, bihira siya mamlansya. Hindi na sila nagti-TV, no? Kasi yung anak naman nila daw, malaki na. Hindi nanonood ng mga cartoons, no? Dati nilang kuryente, sa ganung gawin nila, pasasapa sila sa kuryente, Ang kuryente nila, umaabot na ng mga 2.7, 2.5, ganyan, malakas na ang 3,000. Alam nyo, magkano kuryente nila ngayon, 13,500. Di ba?
10,000 tinaas, mahigit. Ha? Ano to, dinuloko nyo sa bayan ng Pilipino? Mga kuryente? Ito lang. Bakit ba yung gobyerno natin duwag? Walang magawa? Sa bagay, yung flood control issue nga, dyan na nakalatag na lahat ng ebidensya. Nakalatag na lahat ng witnesses. May mga nagsasalita na, kumpleto na, tugma lahat ng isa't isa, hindi naman nag-usap. Hindi naman nag-usap-usap yung mga, pero tugma sinasabi nila sa isa't isa. Ayaw pa rin paniwalaan ayaw asikasuhin Ha? Ito pa kayang kuryente pagtaas. Malay ba namin, ha? Hindi namin sinasabing totoo. Pero malay namin, baka. Magkakasabot na kayo dyan. Hindi ho, ilan ho kumukonsumo ng kuryente? Palagay natin, no? Tumaas ang kuryente. Ako tulad ko, kuryente ko nasa 3.6 lang, 3.5 lang lagi naglalaro. Ngayon, ang kuryente ko, 11,000. Ha? O sige, saan pupunta yung ibang pera? Sana pupunta yung ibang pera, mga kababayan. Ha? Malay ba namin? Baka pinaghahati-hatian nyo na yan. Hindi namin alam. Kaya nga kami tataka Pagtaas ng pataas yung kuryente. Yung gasolina mababa naman. Sana ang una ma-apekto yung mga gasolina. Gasoline station. Ay hindi. Kuryente pataas ang pataas Pataas ang pataas talaga. Hindi biro ang pagtaas, libo. Walang gobyerno na nag-gobyerno dyan. Walang sumasaway. Namimihasa yung mga kumpanya na yung mga yan. Dapat yan, sawayin. Pagpaliwanagin kung bakit mataas. Hindi sasabihin, huwag kayong magawa. Sa isang araw, mataas na to. Wala kayong magagawa. Pagpaliwanagin yung maigi sa bayan ng Pilipino. Di ba? Pag ganyan kalobo. Kasi dati, pag tumaas ng mga 0.35 kilowatt per hour, tataas na. Maiintindihan mo abangan namin yan. Tataas pala per kilowatt hour. 0.35 centavos. Pwede, sige, abangan namin. Ang dagdag na namin, expect namin, mga 1,000 lang. Mataas na 2,000. Hindi, 10,000 ang dagdag lagi. Di ba? Kapal na pagmumukha ng mga to Di ba? O, anong gagawin nyo dyan? Bakit? Kasi yung gobyerno duwag. Ayaw nilang asikasuhin. Katuwagan yun Di ba? O ngayon, eto. Bakit natin nasingit to? Kasi ito yung mga pangunahing problema ng bansa na hindi inuuna. Lalo na yung flood control issue. Di ba? Asa na? Hindi titigil ang sambayan ng Pilipino sa kakaharap ng flood control issue na yan. Imbestigahan na. Di ba? Pampalupag-loob lang yung ginagawa nila kay Martin Ito ipinagpapalagay namin, sige, pagbibigyan namin kayo ipagpapalagay muna namin, sige, totoong kinasuhan nyo si Martin. Pero pagkalipas ng 2 linggo, wala pa yan dyan, hindi kami papayag. Niloloko nyo lang kami, ibig sabihin. Ganon. Ibig nyo palang sabihin, ang bilis-bilis kay Marcoleta, pagdating dyan, may testigo na, kompleto na, umamin din. Andiyan na lahat ng patandaan, hindi nyo pa rin kakasuhan na mabilis. Huwag nyo nga kami lokohin. Kasi gusto nilang pakagatin lahat ng tao dun sa salitang, kaya mabilis si Marcoleta ang kinasuhan kasi umamin. Napaniwala kayo nung attorney nagigitara, yung laos na abogado. Di ba? O ito, pakinggan natin to. Pakinggan natin itong Net25 sa kanilang ninain. Sabi ko kanina bago ka nag-join na hindi. Totoo. Natin ng impeachment. Bagamat walang impeachment ngayon, Monday, gaya ng announcement ni Presiding Officer Chis Cordero, wala rin pong hearing sa Monday, Kuya Benny. Kasi bibigyang daan natin yung zona ng Pangulo. Pag Tuesday naman, maaari daw po may kontrasona ang oposisyon sa Kongreso naman, ganun din, ay kaya wala din. Babalik po. Isa pa yung zona na yan Masyado silang paranoid sa mga mag-rally. Paranoid kayo sa mga mag-rally. Di ba? Saka nakakita mag-rally dati, i-deploy na pulis lang, tama na 1,000, 2,000 pulis. Ngayon hindi magde-deploy 10,000, 15,000 na pulis. Di ba? Takot na mga to Di ba? Guilty sa mga pinagagawa Ito to lang. Di ho ba? Sa umpisa pa lang, kung wala kayong ginawang kalokohan, hindi kayo magigilty sa mga gawa ninyo. Hindi kayo maghaharang ng kung ano-ano diyang harang barikada dyan. Di ba? Guilty sila Di ho ba? Yan, 29, pero mas maaga na. Alas 10 nata ng umaga magsimula
hanggang alas 3 ng hapon. Sapagkat pagtungtong naman daw po ng alas 4 ng hapon, ay doon naman huhubad din na nila yung kanilang mga robe. Yeah. Ano ha? At ang kanilang gampanin ay yung kanilang legislative power naman ang kanilang gagampanan. Ano ha? May kahilingan po, Senador Marcoleta pala ha, na kung po pwede, kahit sa botohan man lamang ay makapag-participate sila sa impeachment. Yeah. Yun. Dapat, pag nakapag-participate man lang, hindi man lang sa video streaming. Kasi kung sa video streaming ka papayag na mag-participate si Marcoleta, tapos, yung kaba ng bayan na testigo, na si Saldico, hindi ka papayag, eh, malaking kalokohan yung ginagawa nyo. Tama? Si Martin, si Saldico, hindi nila pinayagan through video streaming magtestigo. Dapat parehas nyo papayagan yan. At huwag nyo naman gawin si Marcoleta, si Senator Marcoleta sa video streaming. Kailangan may appearance niya eh. Si Madriaga nga nakakulong eh. Pinapunta nyo dyan para tumistigo lang eh. Kontrolado nyo ba ang batas? Kaya kung anong gusto nyo, ganun magagawa ninyo. Sige nga, totoo naman, di ba? Kung ano yung mga labag sa batas, ginawa nila eh. Doon pa lang sa pagpapit ng liderato, di ba? Tarantang-taranta lahat sila eh. Kasi ayaw malaman yung flood control issue, nakakala Marcoleta ulit yung Blue Ribbon eh. Doon pa lang eh. Mapapaisip ka na eh. Pero eto yung mga vlogger ngayon, hindi na malaman kung ano i-content nila. Kung sila ba ay paparehas lang, o magbabalita na lang, o pagkatanggol nila si BBM. Hindi nila alam eh. Bakit? Nagdududa na sila eh. Nagdududa na eh. Di ba? Ibig sabihin ba, Hindi pa tatagal ba naman ng sila ganun? proven guilty. Yun na nga. Yun ang inata nakalagay doon sa kanilang kahilingan ng prayer. Pero ibig ko sabihin, tatagal ba ng ganun sa kulungan si Senador Marcoleta na yung buong stretch na ito ng impeachment ay talagang hindi sa makakabahagi man lamang? Well, nakita naman kasi natin kung ano yung sitwasyon eh, di ba? Napakababaw, biglang na-shoota ng warrant, at ang masakit pa rito, pati yung mga nag-contribute, mga nagbigay sa kanya, Nakulong. kasama rin. Isang 30, isang 20, tsaka isang 25, kaya 75 lahat yun. 75 million, plunder yon. Pero paano naging plunder? 30 nga lang yung ibinigay ng isa. Ugok, ulo ng mga to eh. Di ba? Saka nakakita, sabi ko nga 30 lang binigay ng isa. Yung isa, 20, kaya naging 50. Sinuma eh. Sumatotal eh. Di ho ba? Sabi ko nga sa inyo, nagbigay si Mike ng 30 million. Yung isa nagbigay ng 29 million, 29 million. Ibig ko pala sabihin, makukulong ako pag nagbigay ako ng 2 piso. Kasi kasama ako doon, nakabahagi ako sa 50 million pataas eh. Hindi kasi ako nagpunta ako minsan kay Marcoleta, nagpunta ako kay Marcoleta. Di ba? Kahit papaano, hindi man lang niya alam, pero pinaalam ko, sir, ako ay makikibahagi po sa inyo, tutulong po ako sa inyo. Yung mga time na yun, sabi ko, tutulong po ako sa inyo. Sige. Yung iba nag-abot ng t-shirt, yung iba worth of ganyan. Maraming ganyan. Nagbigay ng cake. Ako naman, 2,000 pinambilin t-shirt dito sa lugar. Ako makukulong. Di ba? Lahat makukulong. Hindi, lahat tumulong eh. Tumulong ako. Baka naman kasi direct kay Marcoleta tumulong, ibinigay kay Marcoleta. Hindi kasi ako nagbigay kay Marcoleta ng direkta eh. Ang ginawa ko, gumastos ako ng sarili, bumili ako ng mga t-shirt. Iilan kami. Pero teka, may mga tumulong kay Marcoleta rin. Di ba? Na bahagi lang, konti lang, siguro, ilan lang yon. Di natin alam. Pero ang pinaka-logic dito, ganito pinaka-logic dito. Ulitin ko ulit pinaka-logic. Kung nagbigay pala si Espiritu ng 20 million at si Mike 30 million, kung si Espiritu pala hindi na magkakilala sa si Mike, kahit palagi mo magkakilala na lang, anong alam nun ni Mike na binigay ni Espiritu ay 20? Etong si Mike 30 million binigay. Anong alam niya? Sa isa't isa, nag-usap ba yun o magkano bibigay mo? Baka umabot tayo ng 50 million Pag umabot ng 50 million pataas, makakasuhan tayo ng plunder. Dapat di tayo umabot ng ganun. Ganun ba usapan nun? Hindi. Kalooban niya 30 million si Mike Defensor.
Yung isa 20, kaya naging 50, kaya naging 70. Sinuma total nyo. Dapat individual, hindi kabuuan. Kasi kung kabuuan, lahat pala ngayon makukulong. Di ba? Kaya malaki, 20 pesos, 30. Oh, yung isa 20, 20, 25. Inat eh. Di ba? Inat. Sinuma eh, no? Sinuma ng mga balo no? Inad eh. Di ba? Inad eh. Sinuma total eh. Yan sabi ko sa inyo, di ba napansin din nila? Ako una nakapansin yan eh. Yeah? Bakit sinuma? Bakit sinuma nyo lahat yan? Di ba? Ibig nyo palang sabihin eh, ulitin ko ulit ha, para pamukha sa kanila, ibig nyo palang sabihin eh, nagbigay si Mike Defensor ng 30 million. Yung isa, 29 million. Yung isa eh, 900,000. Magkano lang kulang para mag 50 million? 100,000. Tama? Yung isa nagbigay ng 90. Magkano lang kulang para sa 50 million? 50 mil na lang, no? Yung isa ay nagbigay ng 49,000. Kulang na lang 1,000 para maging 5 million, no? Nagbigay ako ngayon ng 1,100. Yan na. 5,100,000. Ay, 5,100,000 pesos. Ay, 50,100,000 pesos. Akin yung 1,100. Makukulong ba ako? Makukulong ba yung mga nag-contribute na tigi 1,000? Tama si Keta, yung mga pambiling t-shirt na magkano yun, makukulong ba yun? Di ba? Sige nga, hindi ako marunong i-educate nyo ako. Gusto ko matuto, gusto ko mapaniwala kami. Paano nyo kakasuhan si Marcoleta ng ganon? Umamin anya. Ibig sabihin, sa madaling salita, pag hindi ka pala umamin, hindi ka kakasuhan. Tama pala, yung mga flood control issue, puro kasinungaling yan, hindi sila nakakasuhan, hindi sila umaamin Di ba? Magulo ang batas sa kanila ngayon. Magulo ang batas sa kanila ngayon. Bakit magulo ang batas? Hindi naman talaga magulo ang batas eh. Ginugulo lang nila kasi may pinagtatakpan sila. Na yung batas na yon ang makakapagdiin sa kanila, pero ang gagawin, ibibendalo nila. Tulad na lang ng quorum 12 na yan. Nag-quorum ka, 12 lang, binendalo nila. Tapos, kunwari, may special session. Waling-waling lang pala. Imbis na special session nila, pinag-usapan yung mga mahalagang sa Pilipinas, yung mga paghihirap ng mga Pilipino, hindi nila pinag-usapan. Yung waling-waling. Di ba? Sasabihin nyo, matino kayo, mahal nyo taong bayan? Hindi. Sinuma, more than 50 million. Sa tumanggap, 75 million. Pero sa isang individual, wala umabot ng 50 million kasi ang bracket ng 50 million ay yung plunder pala, 50 million pataas. Di ba? Ang ako naman, ang gusto ko sanang malaman sa Sandigan Bayan, talaga bang ang layunin ninyo ay ikulong yung Senador Marcoleta hanggang sa buong Matapos hearing ng yung impeachment? Parang Ganun ba talaga? Mukhang ganun yung objective eh. Ganoon talaga. Tinulong Ayaw nila talagang pag-attend sa sa impeachment Ganyan ang mga ganyan to mga to Takot na takot grabe sila, hindi sila makakapuntos kasi kung kayo walang tinatago at kung talagang si Sara, may ebidensya, puno ng ebidensya, walang kawala, harap-harapan. Hindi kayo matatakot kahit kaninong senator judge na kakampi ni Sara para kampiyan siya, hindi kayo matatakot, tandaan nyo. Kasi ang ebidensya at katotohanan at ang mga witness pag nagsanib, hindi po pwedeng baliin. Tandaan nyo yan. Ito na nga lang yung flood control Sila lang binabayilan nila Lalo na kayo nakaupo. Sa tingin nyo mananaig ang mga sila Marcoleta? Hindi. Kasi alam nyo totoo. Gawa-gawa lang yung iba dyan. Parang yung objective no? Yun ba ang nakikita yung dalawa? Pero alam mo, Jen, may iba kasing strategy ginawa ngayon yung abogado ni Sen Marcoleta Di ba meron siyang motion to quash? Oo, tama. Inano niya, winidraw nila yan Ay, yung motion to quash? Oo. At ang kanilang dahilan ay para daw mas mapabilis na. Ang nakikita ko rito, mukhang nakita nila na mas magiging mabilis ito
Kasi yung motion to quash, yung pa yung pag-uusapan mo, di ba? Okay. I-hearing pa yon bago Oo. pa mismo yung Yung mismong trial case. proper. Oo. Kung matalo ka doon, dagdag ka. Ganon. Kasi pagka sa motion to quash, pasasagutin mo yung kabila. Oo, tama. Kung ang tagal sumagot, di ba? Oo. Hindi, pero meron naman yung certain number of days na Oo, kaya lang, kailangan submit mo yung Benny, counter mo. ang katotohanan dyan sa court case, pwede ka humingi lagi ng hindi ka magsasubmit. Tapos bagay. i-motion, Postponement. ganyan. Ang daming delaying tactics. Oo. So, ang kanilang taktika dito, idiretso na natin sa trial. Yung, Kasi siguro sa pananaw nila, paano i-stand yung kaso? Paano? Oo nga, no? Kasi ang unang magpe-present dito, siyempre, yung prosecution. Yeah. So, ano i-present nilang ebidensya, di ba? Oo. Para patunayan yung plunder. Oo nga, no? Siguro, baka doon pa lang, makakita na sila ng pagkakataon na mahingi na wala palang ebidensya. pero matibay yung matibay yung ebidensya. Bakit? Talagang napanood daw nila sa ganang mamamayan. Napanood daw nila sa saganang mamamayan. Umamin daw si Marcoleta. O palagi natin umamin talaga. Nakita naman natin umamin talaga. Ano naging kapalit? Yun lang. End lang. Hindi sila makapagsabi kung naging kapalit. Ha? Pero, yung flood control issue, hindi na natin napanood. May testigo. May umamin. May picture, may video. Sabi AI daw. Pero hindi nila pinatunayan kung AI o hindi. Basta pinakalat lang sa mga vlogger na AI at huwag nang paniwalaan. Sapat na ba yon? Sapat na ba yon? Sige yan, patunayan yung AI yon, yung mga video na yon, may helicopter na hinahakot yung maleta. Ba't yung patunayan yun? Madali lang daw gumawa nun. Kung madali lang gumawa nun, may pag-iimbestiga. Halimbawa, yung helicopter, nasa warehouse. Nakita niyo ba may warehouse doon? Tapos yung surroundings noon, may sasakyan, may mga puno-puno. May parang lugar na ganito. Pumunta kayo sa sinasabing lugar na yon. Tignan nyo kung tugma yung nasa larawan ng video doon sa mga lugar kung ando yung surroundings. Ba, may nakita ka doon sa background, may paso. O tignan mo kung ando doon pa rin nyo. Kung hindi man yung mga dating nasa surroundings, yung environment, may mga puno, may mga yung warehouse, kung tugma ba. Doon na nga lang sabi ko sa bahay ni Martin May video, pinakita, nagbibilang ng maleta, yung lalaki. Nasa bahay daw ni Martin. Ha? O syempre, di kagad paniniwalaan natin yon. Ang gagawin dapat ng mga otoridad dyan, pupuntahan yung sinasabi yung bahay ni Martin. Asan yan? O doon halimbawa, gantong street, puntahan nyo. O sige, pupuntahan namin. Itutugma yun sa video kung talagang yun ang bahay ni Martin. Teka muna, medyo yung kisame kulay pink na parang old school na. Tapos nakita sa totoong bahay ni Martin, hindi naman ganyan. O ano to? Ano tong video na to? Peki to. Hindi tumutugma sa bahay ni Martin. Akala ko ba, ito yung bahay ni Martin? Ganun dapat. Tumugma. O ito yung pader. Dito nga bandang angulo, asa na? Ba ito yung cellphone mo? Totoo, ito nga yun. Ito yung nasa video. O yan o. May lamesa pa. Ito ba yung lamesa na yun? Ito nga. Tugma! Napakadali. Tama ho ba? Napakadali ho eh. Napakadali hong imbestigahan kaso walang gano'n nangyari. Di ba? Walang gano'n. Alangan naman magsulo yung ibang senador na gumaganon. Alangan naman kami mga vlogger gawin yun. Hindi pwede, hindi kami otoridad. Ang gagawa niyang otoridad. Na patutunayan mo kung yung video na yon peki o hindi. Tinuruan ko na kayo kung paano patunayan ang isang video peki o hindi Imbestigahan nyo kung yung nasa video totoo talagang bahay ni Martin yun o hindi. Siyasatin nyo, kalkalin nyo. Yes, may nagsabi pa nga hindi kasi ang AI ngayon kaya nang gawin yung bahay ni Martin Hindi kayang gawin ng AI kung ano itsura ng bahay mo. Tandaan mo yan. Hindi alam ng AI yan. Maaaring maggawa lang siya ng imaginary inside ng bahay mo, pero hindi yung tugman-tugma. Hindi kayang gawin ng AI yan. Huwag nyo kaming gawin sinungaling. Kala nyo lulusot kayo? AI daw, AI. Talaga ba? Kung AI yan, ba't tugma yung picture sa toong buhay? Parang gano'n Evidence. Pero yun nga, sinasabi. Ayun inamin daw ni Marcoleta. Yun nga, may umamin Umamin yung chairman ng appropriation. Umamin yung mga contractor. Umamin yung mga bagman na tauhan ni Saldi. Di ba?
ayaw paniwala, ayaw talaga. Ganyan lang kasimple yun. Sen, naging transparent lang ako. Kasi yun naman ang hinahanap ng COMELEC. Oo. Di ba? Mm. Sinugo siya sa part ng COMELEC, absuelto siya. Pero dito, ginamit, yun ang kontra naman, ginamit naman ng ombudsman na isinampa nga sa Sandigan Bayan. Pero alam mo kung magiging, eto na, papasok na tayo dyan sa Oo. sinabi ni Robin, ha? Oo. Kung magiging patas lang, fair, at hindi one-sided ang prosecution, Yan, dyan natawanan sila sa one-sided ni Robin. Alam mo si Robin, nagsasalita yan ng bagay na akala nila hindi tama. Pinagtatawanan nila. Hindi nila alam, nasa batas yung sinasabi niya na one-sided. Ganyan yung mga yan. Akala nila kasi, Robin, artista, eto, iba magsalita. Kasi si Robin, pa nagsalita po, salitang kanto. Street language siya minsan magsalita. Yung mga sasampigayin kita. Parang mga ganun salitaan ba? Yung mga hindi formal yung magsalita, pero yun kasi gusto ng tao. Hindi lang sa Pilipinas. Sa buong mundo. Yung pagiging totoo. Di ho ba? Yan ang gusto. Panahon pa ni Kristo, panahon pa nila Moises, ang gusto ng tao, yung totoo. Di ba? Nagpakatotoo ka sa pagkatao mo. Hindi yung magsasalita ka, isang senadora dyan, tatakbong presidente. Ay, mahal ko ang mga Pilipino. Ay, ito ko. Halatang plastic, napipilitan eh. o dire, magtawanan na kayo, di ba? Oo. Sinabi ko, one-sided na Kung magiging hindi one-sided ng prosecution, at yung kasong isinampa nila, nakita nila, wala naman pa kaming ebidensya dito. Kahit sila mismo ang sasabihin nila sa korte, we move to dismiss the complaint. On Your what Honor. grounds? We lack for insufficiency of evidence, Your Honor. Kasi you're the prosecution and then why are you, di ba dapat ituloy-tuloy mo yung kaso? Ay, doon sila nagkakamali din. Okay. Kasi tama yung sinabi ni Robin Padilla. Yun. Tama talaga sinabi ni Senator Robin Padilla. Yeah. O, ito. Tingnan nyo sinabi ni Senator Robin Naku, baka maparatangan tayo dyan, ha? Kasi sabi nila, itong mga taga-supporters ni Robin Padilla, kay mali na sinasabi, supporter pa rin daw kayo ng supporter sa kanya. Hindi. Walang mali si Senator Robin Padilla. Sa inyo lang yung mali sa inyo kasi bago sa pandinig nyo. Di ho ba? Bago kasi sa pandinig nila eh. Yung problema. Basically, masyado nilang minimenos Oo nga. si Senator Robin Padilla. You know, ang definition natin dito kay Senator Robin Padilla, ito yung literal na Juan de la Cruz na inilagay mo sa Senado bilang representante ng maliliit na Pilipino. Yun, tama yun. Si Senator Robin Padilla, kadalasan sa Pilipinas po, mahihirap ang tao. Bihira lang yung mga tao lumaki bigla sahod. Alam mo, dati siyang mababa lang sahod niya. Sahod niya nasa 25 lang. Na-promote siya sa opisina niya. Yung 25 mila, naging 60,000 kagad yung sahod. Grabe. Naging kagad siya, ang tawag doon, naging supervisor ba tawag doon? Overall supervisor talaga kagad siya. Na-promote Ang bilis kasi sobrang galing niya Yung mga iba doon, pag 60,000 ang pataas ang sahod mo, may tuturing ka ng maperang tao. Nasa middle class ka na, lagpasan ka na nga Kasi yung 60,000, sobra yung pera na yon, makakabili ka sa sasakyan, makakabili ka ng mga gusto mo, di ba? Pero maubos pa rin, mabilis maubos. Pero kumpara sa sahod ng mga nasa 20 mil lang, minsan 20 mil kakaltas ng 3,000, 17 mil na lang. Ang kuryente 8 mil. Yung pagkain nyo, wala na. Isang beses lang, 2 beses lang kakain sa isang araw. Tama? Yung mga load nyo, kuryente, tubig nyo, hindi na mababayaran. Di ba? 20, yan ang hirap. Ayaw nila itaas ang sahod. Di ba? Ayaw nilang taasan. Ang gusto nila, taasan yung kurakot. 2 trilyon, kulang-kulang 2 trilyon yung kurakot, pero yung ipopondo para sa pagtaas ng sahod, wala silang pondo. Pero sa pagkurakot, meron. Di ba? Ano ba talaga ayaw niyo maging umunlad ng Pilipinas? Para lagi kayo sambahin ng Pilipino? Lagi kayo sambahin? Hindi lang po mga Pilipino ang gusto ng totoong tao katulad ni Senator Robin maging ibang bansa.
Ilang Oo. yun, Di ba? Benny. Dahil layman's term eh. Alalahanin din natin na nire-represent niya ang Muslim community sa Pilipinas. Yes. Oo. Na kung saan talagang pinanindigan niya at tinayuan. Oo. Kaya pagka pinagtawanan mo si Senador Robin Padilla, para mo na rin pinagtatawanan yung community na ito. Di ba? Na, ewan ko. Pero anong paliwanag? Ito Anong ang paliwanag kasi, ha? Bakit tama lang ang sinabi ni Senador Robin Padilla na dapat hindi one-sided na prosecution? Totoo. Oh. Kasi, eto mayroon ding mga... Kasi sa una, walang talagang siya ginulpin ng bugbog sarado siya sa comment eh. Totoo. Lahat ng mga Nabash. magagaling na loading, di ba? Pinagtawanan siya. Lahat na mga, pati na yung mga suspended na lawyer eh. Eh, paano? Literal sila. Oo. Hindi, kahit literal. Hindi, alam mo, yan ang mahirap minsan sa mga matatalino nating mga kababayan. Oo. Sumusobra talino eh. Ayan. Yung Tama utak, na. nagiging utak libro. Ayaw, So, kung tama. ano yung nabasa sa libro, yun Oo. na. Hindi na marunong ng tinatawag sa Tagalog na sentido común. Hindi, Yeah, ito di nasa ba? libro rin to eh. Nasa libro. Nasa rin. libro. Gusto mo pa iparinig ko muna yung... Kasi para magkaroon pa rin iparinig ng muna natin yung context. konteksto. Doon sa mga hindi nakapanood. Oo. Pakinggan natin ang boses ni Senador Robin Padilla. Dito siya pinagtawanan eh. Oo. Sige po. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi Yeah, dyan sila natawa. Hindi one-sided ang prosecution. Kasi nga, sabi nila, kaya nga persecution eh. Dahil may ano siya ng isang tao, may persecute siya isang tao eh. Dapat talaga one-sided yan. Yung kasi paniniwala nila. Pero ang totoo, nasa libro, hindi ka dapat maging one-sided din. Kasi ang pinatanggol mo dito, hindi yung tao eh. Yung katarungan. alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Ayun, nagko-komento kasi akala nila, pag sinabi one-sided, ay, si Robin, si Robin, si Robin, ganyan, si Robin. O, sinitake ni Robin ngayon. Akala nila tama sila. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed. Kahit i-search nyo sa ChatGPT, kung pwede ba maging bias ang persecution, chat nyo, mapapaya kayo. Kindly maintain. Hindi po order in the sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Ano kayo ngayon? Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was interrupted. With due apologies. Alam mo si Robin, sabi nila, hindi na marunong mag-English si Robin. Subukan nyo mag-English yan si Robin. Yan ang akala nyo kasi. No? Akala nyo kasi, lagi kayong down na down nyo si Robin. Hindi nyo alam mas matalino sa'yo si Robin. Yeah? Ang Ob daw si Robin. Ba't nasa si Bato? Kung ob si Robin. Yeah? Bakit si Bato, hindi niya naitakas nailabas siya si Bato. Kung ob si Robin. Sabihin yun, tinakas. Hindi tinakas yun. Na-corner pa rin kayo ni Robin.
sabi ni Senador Robin Padilla, napakinggan natin. Ano paliwanag niya? Ang Bakit niya paliwanag nabanggit po- yung one-sided? Ipinaliwanag po ni Senador Robin Padilla na ang kanyang panawagan sa mga prosecutor na huwag maging one-sided ay panawagan para sa pagiging makatarungan, lalo sa pagpapahayag, lalo sa pagpayag sa mga senador, senator judges na may kinakaharap na kaso pero hindi pa nahatulan na makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag niya, nagmula ang kanyang pahayag sa talakayan kung automatiko bang nadidisqualify bilang testigo ang isang taong may nauna ng hatol na sa kaso. Iniuugnay niya ito sa posibilidad na payagang makalahok sa impeachment trial ni Duterte ang mga senador na may kinakaharap na kaso. Sa pagdinig po kahapon, tinanong ni Padilla Prosecution kung maaari pa rin maging testigo ang isang taong nahatulan ng krimen na may kaugnayan po sa moral turpitude o malubhang kasamaan na pag-uugali. Hiniling din po ni Padilla sa prosecution na iwasan magharap daw po ng mga testigo may kasong perjury, kabilang sina National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Loto at Senior Agent John Mark Calilong. Sumagot si Lead Prosecutor Batangas yun. Anderson, so yun pala ang kanyang punto. Ang galing ng logic niya. Yun ang kanyang punto pala. Pwede kang tumestigo, may kaso ka. Hindi ka pa naman na proven beyond reasonable doubt. Oo. Pwede ka tumestigo. Tapos yung senator judge, hindi ka na pwede maging senator judge dahil ikaw ay pinaratangan May parusa, may paratang, hindi pala parusa, kundi may paratang. Hindi ka pa naman proven beyond reasonable doubt, hindi mo na maaaring gawin yung tungkulin mo. O nga naman, may logic nga Yun naman. na nga. Pero- Pero ang dagdag na paliwanag. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng batas tungkol dyan? Kasi ito ay napanood ko sa YouTube video ni Attorney Neil Abayon. Yes, so napanood ko rin yan. Oo. At ang sabi niya rito, Yan, abogado nagsabi ha. kinuha ko lang yung mahalagang punto. At sabi nga sana, yun din ang gusto ipaliwanag ni Robin. Hindi lang niya nasabi Oo, kung ano. kung ano, Pero hindi niya explain ang tanungan din kasi dyan, bakit yung mga testigo mo may mga kaso? Yun. Bakit ganyan? Bakit kayo nag-aharap ng mga questionable witness? Alam nyo ba, mga babayan, ang pagiging one-sided ng prosecution, gaya ng alam ng marami, at nagtawa nga, di ba? Oo. Ay isang kathang-isip lamang. Bakit? Hindi pala totoo na dapat talagang one-sided ang prosecution. May motive. Tama oh. Tama. Nasa batas oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sila kasi nasanay sa bendalo at hindi sila lawyer. Hindi nagbabasa na kung ano-ano. Lawyer man sila, nagmamagaling-magaling. Hindi na sila sapat. Hindi nila alam yung mga ganun malalalim. Samantala si Robin, hindi naman lawyer. Siya sabihin nila ob-ob, pero alam ni Robin yun. Ay daw hong batayan ito at hindi opinion lang ng mga nag-aakala na kami ang matatalino. Alam namin yan. At tinawanan nga yung statement ni Robin Padilla na hindi dapat one-sided ang prosecution. Kaya nga saan niya kayong prosecution, uusigin namin yan. Yun ang side namin eh. Di ba? Ang akala kasi ng iba dyan, kasi tayo nahirati na pagka may debate, di ba, mga debate, dito ka sa stand na ito, doon ako sa kabila, magkaaway talaga, magkano talaga. Kahit sa Biblia sa religion hindi mo pwedeng sabihin yung paniniwala ng religion mo, kakampiyan mo. Saan tayo babase? Sa Biblia. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, dapat tumugma sa paniniwala ng religion mo. Tama? Hindi yung porket sa religion ka, pastor ka ng religion mo, pagkatanggol mo religion mo, hindi, tama tong religion ko, tama to. Hindi. Pinatutunayan yan dapat sa Biblia. Hindi porket nandun ka, patutunayan mo sarili mong religion. Di ba? Kung may batas din, dapat magpasakop sila sa batas. Tama si Senator Robin. Huwag kayo maging one-sided. Ikaw ba, sinabi ng Biblia, huwag kang kakain ng dugo. Kayo, lamon ng dinuguan. Ay one-sided ka. Di ba? Hindi porket reliyon kayo, malaki kayo, kumakain kayo dinuguan. Exempted na kayo. Dapat, ang gagawin mo, sumunod ka dun sa batas, nasa Biblia na ayon. Para lumabas ang alin? Yung katwiran at katotohanan. At katarungan. Tama?
Hindi naman debate ito eh. Hmm. Paghahanap ng katarungan ito dyan. Tama. Okay, tama. Ano bang sinasabi ng mga patakaran at ng batas tungkol sa pag-handle ng prosecution ng kaso? Mhm. Ayon daw po dito sa Code of Professional Responsibility and Accountability, Mhm. CIPRA, nililimitahan daw ng Korte Suprema ang isang prosecutor sa pagiging agresibo. Okay. Sa ilalim ng Canon 2 o Roman numeral 2, Section 31, malinaw daw ho ang panuntunan. Ano yung panuntunan? Eto na, yan. Oh. One-sided nga ba? The primary duty of a public prosecutor is not to convict, Okay. but to see that justice is done. Ah, Ang pangunahing tungkulin nila Oo. dyan, hindi basta magpakulong, Oo. hindi basta Kumbaga, tagumpay kasi kaya nakonvict Ay, yung ano, hindi. yung inuusig. Oh. napatunayan mo may sala. Oo. Hindi, kundi tiyakin na nakamit ang katarungan. Okay. Hindi ito parang larong basketball na gagawin mo ang lahat kahit mang-agaw ka ng bola para lang manalo. Yung Okay. kasi tingin nila, di ba? Oo. May nakita pa akong comment sa social media na ano yun, parang halimbawa, may basketball. Oh, huwag kang one-sided ha. Tulungan mo yung kalaban, mag-shoot ka doon. Hindi mo kasi yan basketball. Hindi yung basketball. Mag-analogy ka, hindi ganoon. Malabong ikumpara. Katwira namang hibabaw, yung batas. Malinaw po ang itinatakda ng batas. Hindi pwedeng ipilit ang isang naratibo o kwento sa pamamagitan ng pagtatago ng katotohanan. Ayun. Example, meron ka nakitang testimonya o ebidensya. Pinutol-putol mo. Nasa panig ka ng prosecution. Oo, hinanap mo lang yung pabor sa'yo. Yung Okay. parang kontra dun sa depensa, itinago mo yung iba. Hindi po pwede yun. Bilang prosecutor. Oh, public prosecutor kayo. Pagtatago ng ebidensya. Oh. Pag-coach sa testigo. Oo. Yung sinasabi mo, ano sasagot. Oh. At eto pa, pagpresenta ng maling testimonya, Naku. nagpresent ka ng affidavit. Oh. Hindi naman pala totoo. So kapag ka public prosecutor ka, dapat hindi mo binebend ang law. Hindi. Hindi mo binabali ang batas. Hindi. Sanay sila sa bendalo eh. Ikaw ay Kasi pinuno nila bendalo eh. tagapagpatupad ng katarungan. Kahit na inuusig mo yung tao, pinaratangan mo eh. Kahit na. Oh. At meron pang nagsabi, ano yun? Ibig sabihin, prosecution, siya pa mismo magsasabi na Oh. i-dismiss na ho natin yung kaso. Ako yung prosecutor. Parang self-incriminating ang gustong paggawa. Ganon. Alam mo bang nangyari talaga yan? Ganun. Na yung May jurisprudence ba yan? Meron. May kasasayan ng ano? Meron. Ba? Oh. Nilinaw na ho ng Korte Suprema ang tunay na papel ng abogado ng Estado Okay. sa kaso ng Suarez versus Platon. Oh. 69, PIL 556. May ganyan pa eh. Anong Madaling hanapin eh. ha? Oh. Medyo 1940s na tayo ito eh. Okay. Binigyan din ng korte na ang prosecutor ay kumakatawan sa interes ng Estado. Kumakatawan sa Estado na ang interes ay hindi ang manalo sa kaso, kundi pairalin ang hustisya. Yes. Okay. So dapat ang tinitingnan mo katarungan. Kasi ang Estado daw ho, ang kanyang tungkulin, obligasyon niya, dalawa eh. Pag inosente o walang kasalanan, proteksyonan mo. Oo, kasi public prosecutor ka eh. Oo. Pagka may kasalanan, dapat parusahan. Oo. Hindi one-sided Hindi mo na nakakapagpaliwanag dito, di mga abogado. Hindi naman sila abogado. Pero kayo mga abogado, hindi nyo mapapaliwanag to. Ay, isa lang ibig sabihin. Di ba? Kasi may hangarin kayong masasama. Kaya hindi kayo pinangibabawan ng katwiran. dahil lang sa ikaw ang nag-file ng kaso, pero nung inuusig mo na, ang lumilitaw ng mga ebidensya ay wala pala sang kasalanan, ididiin mo pa rin. Hindi po pwede yun, na one-sided ka. So, Kung makatuklaws daw ang isang prosecutor ng malinaw na ebidensya na nagpapatunay na walang salang akusado, kahit pa ito'y sisira sa isinampa nilang kaso, ang tungkunin nila ay hindi ang itago ito para protektahan ang kanilang panig o maging one-sided. Na ngayon ay nangyayari, di ba? Doon sa mahaba nila. yun. Okay, dito lang tayo. Tama si Senator Robin. Huwag kayo one-sided. Pinagtawanan nyo, o kayo mali.
Ang galing, no? Talaga, ang nagtatawa yung mga mangmang, no? Parang kay Noah, pektawa lang si Noah gumawa ng baong. Ganyan, lahat dati natatawa lang sila pero nabibigo lahat sila. No? Hanggang dito lang po, maraming salamat. Isang komentaryo punong-puno ng karunungan at kaalaman at isang makabuluhan talakayan. Paalam po sa inyong lahat.